Hello po mga kapatid. Muli isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Kaya mag-focus po tayo. Ihanda uli natin yung ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Pero siyempre dapat nating unahin ang manalangin para samahan, gabayan tayo ng ating Diyos. So magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Una, Lord, salamat po dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan at binigyan na naman ng pagkakataon sa aming mga buhay. Lalo na ngayon, Lord, isang napakagandang pagkakataon ang binigay mo sa amin para muling makapakinig na naman, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, I pray na samahan mo po ulit kami, samahan, turuan, gabayan, Lord, upang maintindihan namin ang aming pag-aaralan ngayon. Ako din, Lord, samahan mo po ako, turuan mo po ako, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Salamat po at kiniklaim namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. In Jesus' name. Kaya Lord, muli maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa pagkakataong ito, salamat. Sa lahat-lahat, salamat po. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, imbitahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito sa Romans chapter 4. Ano po? Napakaganda nito. Ito yung sabi dito sa pamagat ng Pinoy version, ang halimbawa ni Abraham. Ito yan, napakaganda para sa ating lahat. Marami tayong matututunan dito, kaya I pray mga kapatid na mag-focus po tayo. Makinig tayo kung kinakailangan. Meron kayong notebook, ballpen, para maisulat natin yung mga mahalagang madidinig at mapapag-aralan natin ngayon dahil totoong napakahalaga nito. Dahil ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating mga buhay. So ito na po. Dito po sa Romans o Roma chapter 4 verse 1, sinabi dito, bilang halimbawa kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao, isipin niyo si Abraham, na ama ng mga Hudyo sa laman. Verse 2, itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya. No? Kung, sabi dito sa verse 2, ulitin ko, kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y maipagmamalaki siya. Pero wala siyang maipagmalaki sa Diyos dahil sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Ulitin ko, sabi, kung sa mga gawa niya itinuring siyang matuwid, may pagmamalaki siya. Pero wala siyang may pagmalaki itong si Abraham. Sabi nga sa verse 3, dahil sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid. So ibig sabihin, hindi dahil sa gawa niya, kundi dahil sa siya ay sumampalataya sa Diyos. Kaya siya ay itinuring na matuwid. Verse 4, ang ibinigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob o hindi gift, kundi bayad dahil ikaw ay nagtatrabaho.
natural mag-aantay ka ng sweldo. Tama po. Hindi naman pwedeng nagtrabaho ka buong maghapon, isang linggo, isang buwan, sabihin natin. So biglang bibigyan kita, o regalo ko sa'yo ito. Ha? Asan yung sweldo ko? Di ba? Dahil ikaw ay nagtrabaho. So, may bayad. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating, ulitin ko, verse 5, pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. No? So, may nagawa tayong mabuti, tumulong, di ba? Okay yun, maganda rin yun. Pero sinasabi dito na hindi dahil doon kaya tayo itinuring na matuwid. Itinuring tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. I believe, mga kapatid, lahat naman tayo ay meron tayong pananampalataya. Meron tayong tunay na pananampalataya sa ating Diyos. Hindi ba po? Verse 6, ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Verse 7, ang sabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan ng Diyos ang kanyang kasalanan. At verse 8, mapalad ang taong kapag hindi na ibinilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Ibig sabihin ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. No? Kung tayo nananampalataya na pinatawad na tayo ng Diyos, so pinatawad na tayo ng Diyos. Tama po ba? At kapag kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, na Siya ay buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na gumawa ng langit at lupa, pag sumampalataya tayo ng ganyan, at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, na Siya'y bumaba dito para sa ating lahat, ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Pag pinanampalatayaan natin yan, tayo ay mapapatawad na sa ating mga kasalanan. No, yung pananampalataya talaga, hindi ako gagawa ng masama para patawarin ako ng Diyos. Yan ang pananampalataya. Di ibig sabihin, pinatawad ka na dahil hindi ka na muling gagawa ng kasalanan at patatawarin ka ng Diyos dahil sa yan ang pinananampalatayaan mo. Sumatuwid ka. Di ba? Hindi pwede kasing yung gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Okay naman yun, no? Tumutulong tayo, pero wala tayong pananampalataya na tayo patatawarin ng Diyos sa ating mabubuting gawa. Hindi nga tayo mapapatawad. Hindi tayo maituturing na matuwid. Kaya, sa paggawa ng kabutihan, pagtulong, diba? Kasama na dyan yung pagsamba, pagsisimba natin, diba? Pakikinig ng Word of God at pagsunod nito. At sumasampalataya tayo na talagang lahat ay ginawa ng Diyos dito sa mundong ito. Na binigay niya ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Pag yan ay pinanampalatayaan natin, maliligtas po tayo at ituturing tayong matuwid ng Diyos. Diba? Yung paggawa natin ng kabutihan, tutulong ako kahit na ito lang ang pera ko. Hahatiin ko na to para sa Kanya. Bahala ng Diyos sa akin. Alam ko hindi niya ako pababayaan. Diba? Hindi ka nga niya pababayaan dahil meron kang pananampalataya sa Kanya. Yun. Diba? So kikilos talaga tayo, hindi nananampalataya ako. Dito ka lang sa bahay. Wala kang ginagawa, hindi ka nagbabasa, hindi ka nananalangin, hindi ka humihingi ng kapatawaran. Wala din, di ba? So, dapat kikilos talaga tayo. Faith without action is, tama po, death. Di ba kaya dito, tinuturo talaga sa atin na tayo'y manampalataya ng totoo, tama at tapat sa ating Diyos para ituring tayong matuwid. Magbabasa ako ng salita ng Diyos para lubusan mo siyang makilala. Dahil sa pagbabasa ng
salita ng Diyos, maraming mababago sa akin. Yan ang aking pananampalataya. Di ba? Lahat may kasama dapat pananampalataya. Ulitin ko to para ituring tayong matuwid ng ating Diyos. Ano pa ang sabi? Ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin ito, na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. 10. Kailan ba siya itinuring na matuwid? Hindi ba't noong kasama dito yung pagtuli at hindi tuli, mga kapatid, ano? So talon po tayo dito sa verse 12. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli, hindi lang dahil sila'y tuli sa laman, kundi dahil sumampalataya rin sila tulad ng ating ninunong si Abraham noong hindi pa sila tuli. So pananampalataya, hindi porke tuli ka o hindi nung panahon na yun, kaya hindi ka tuturing na matuwid. Kahit hindi ka tuli o tuli, kung ikaw ay nananampalataya, may tuturing ka ng Diyos na matuwid. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang mundo. Ang pangakong ito ay binigay ng Diyos kay Abraham hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Di ba? Nananampalataya siya. Verse 14, kung ang mga nasasakop lamang ng kautusan ang magiging tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya, at ganun din naman ang pangako ng Diyos. No, kung sabi dito, kung sa kautusan ang magiging tagapagmana lamang, ang sabi dito, walang kabuluhan ang pananampalataya. At verse 15, ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Sabi dito, kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumampalataya ring tulad ni Abraham na ama nating lahat. So ang tinutukoy talaga dito ay ang tunay na pananampalataya, hindi yung ginawa mo na kabutihan, kundi yung pananampalataya, hindi yung pagsunod, hindi yung sa kautusan ka lang nakadepende, kundi sa iyong pananampalataya na susundin ko to dahil ako'y mapapatawad ng Diyos. Yan ang aking pananampalataya. 17, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama, at ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Yan ang pananampalataya din natin. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Diba? Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at patuloy na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Yan ang ating pananampalataya. Diba? Doon lagi nakabase ang Diyos sa pananampalataya. Kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, diba? Nanalig pa rin siyang maging ama. Siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging sindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Nanampalataya siya. Kaya sabi dito, verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Sinabi ng Diyos, magiging ama ka. Ang sindami ng bituin sa langit, buhangin, nanampalataya siya. Dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham. Hindi lang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Sabi sa verse 24, kung hindi para sa atin, tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo
sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. At verse 25, pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo'y maituring na matuwid. Naniniwala po ba tayo? Sumasampalataya po ba tayo na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay para sa ating lahat? Kung yan ang paniniwala mo at pinananampalatayaan mo na ang Panginoong Jesus namatay at muling nabuhay para sa ating lahat, para sa kapatawaran ng ating kasalanan, at yan ay daladala mo sa iyong puso, isipan at sa iyong buhay, ikaw ay ituturing ng Diyos na matuwid. Ikaw ay matuwid. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagbibigay sa iyo, sa akin, sa atin ng lahat, sa ating lahat ng ating mga pangangailangan. Siya nagbabago ng buhay natin. Siya ang tumutulong, siya nagpapagaling ang sakit at karamdaman. Kung yan ang pananampalataya mo, matatawag ka na matuwid. At hindi ko yan sinasabi, kundi yan ay sabi ng Diyos. Kaya dito, ulitin ko lang, kailangan natin na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang nanggagaling sa bibig, hindi nanggagaling sa ating puso yung ating pananampalataya, at tayo'y gagawa, kikilos at susunod. Dahil tayo meron pananampalataya, hindi tayo pababayaan ng Diyos, at sigurado, sabi nga ni Haring David, mapalad tayo dahil kinalimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kung yan ang iyong pananampalataya, pinatawad ka na, pinatawad na tayo ng ating Diyos. Yan po ang aking sharing dito sa chapter 4 ng Romans, mga kapatid. Basahin niyo ulit ito, balikan niyo po ito. Marami kayong matututunan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Salamat dahil tunay na napakabuti ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Let us pray. Yes, O God, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Dahil Lord, sa salita mong aming nabasa ngayon, tinuturuan mo na naman kami na maging matuwid, na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo, upang kami lahat ay mapatawad at kalimutan na ang aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat, Lord, sa tinuturo mo na naman sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat. Kiniklaim ko po na kami napatawad niyo na sa aming mga kasalanan. Kiniklaim ko po na kami magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay, Lord. Yan ang aking pananampalataya. Yan ang aming pananampalataya, Lord, na magiging maayos ang bansang Pilipinas, ang iyong bansang pinili, ang Israel. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay ang buong daigdig. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you po dahil nagtagumpay ang gawain ito. Salamat po at sinamahan mo. Salamat po sa lahat. Salamat po for all the blessings, guidance, protection sa amin lahat. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat. At salamat din sa inyo mga kapatid. Magpatuloy tayo makinig, mag-aral at magbasa. At nawa, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Diyos, at ipanalangin din natin na dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya. Salamat po. God bless po sa inyo lahat, at God bless po sa ating lahat.